Good afternoon to everyone. I am Pastor Arvin Ariola. It's a great privilege for me to share the Word of God. And our message is found in Titus chapter 1 and verse number 2. Titus chapter 1 and verse number 2. The Bible says, "In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began." The title of my message this afternoon is A Hope of Eternal Life. A Hope of Eternal Life. In a time where so many people are becoming hopeless. Alam niyo po, hindi po lingid sa ating lahat na sa maraming tao ngayon, they are growing to be more anxious. Yung iba talagang nagwo-worry na because seemingly we are in a very hopeless condition. Kaya maraming mga tao, they are becoming desperate. At ganun po talaga dahil unang-una sa mundong ito, tunay na wala tayong makukuhang pag-asa. Kaya nga, we praise God this afternoon that we have the Word of God as the ultimate source of hope. Yun po ang pinakamaganda. Kumbaga, the Lord did not just leave us in the dark, but God has given us His Word to be the source of hope para po sa atin. Kaya nga, yun po ang pinaka magandang kalagayan po natin ngayon. Meron tayong salita ng Diyos, meron tayong manual of life, di ba? Meron tayong Bible, na ito yung nagbibigay ng direction po sa atin po bilang mga mananampalataya. Kaya nga kung meron man po kaming mga kaibigan, mga minamahal na hindi pa nakakatiyak ng kanyang patutunguhan kung sakaling tumating ang kamatayan, ayun po, I believe it's not an accident that you are right now listening to this message, because God intends that you will realize your need this afternoon. Ma-realize mo na meron kang pangangailangan na kailangan mo ng isang tagapagligtas. At yan po ay marinig lang po natin as we hear the Word of God this afternoon. So, meron po akong tatlong bagay na nais pong ibahagi sa hapon pong ito. Una, God's message gives hope. Ang mensahe po na galing sa Diyos, out from this book, ito po ang totoong nagbibigay ng pag-asa. Kaya nga, kahit nasabihin na merong magbabalita, nasasabihin niya, dumating na itong vaccine at talagang tayo ay magiging maayos na, wala na itong COVID na ito. Pero ang hirap pong panghawakan yan dahil yan po ay galing na sa tao. Pero kung ang balita po ay galing po sa salita ng Diyos, alam po natin na yan po ay totoong po pwede nating panghawakan sa hapong ito. Kaya nga, we praise God that God has given us His message to be the source of our hope this afternoon. Kumbaga, ang talaga intention ng Panginoon, marinig natin out from this book kung ano talaga ang pwedeng magbigay ng totoong pag-asa sa atin. Kasi kung halimbawa, gumaling nga tayo sa karamdaman, pero hindi naman natin tiyak kung saan pupunta yung ating kaluluwa, ano rin still, kumbaga, parang walang kwenta rin. Diba? Mabubuhay tayo sa panahon ito, o mabubuhay tayo for maybe 20 years, 30 years, and after that, we're going to hell. So, I think, it is not worth it. Kaya nga, ang pinakamaganda, yung matiyak mo na kung sakaling dumating ang kamatayan sa buhay mo, langit ang patutunguhan ng iyong kaluluwa. At praise God, we can know for sure that when we die, we will go to heaven through this book that we have right now. Una, sabi po ng Bible sa John 3:16, "For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sinabi po ng salita ng Diyos na mahal ka ng Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay mababasa natin dito sa salita ng Diyos. Specifically, John 3:16. Kaya nga, totoo na ang mensahe na galing sa salita ng Diyos, yan lamang po pwedeng magbigay sa iyo ng pag-asa. Po pwede kang hindi mapunta sa impyerno. Po pwede kang hindi mapahamak, kagaya po ng sinasabi ng Bible. If you will just have this relationship with the Lord Jesus Christ. Understand that what we are offering right now is not a religion. But we are hoping that one day you will have this relationship with the Lord Jesus Christ. So that one day when you die, you will be going to heaven. Yun po yung aming desire. Kaya nga, ang pinakamaganda, una, ang mensahe ng Diyos ang totoong nagbibigay ng pag-asa sa atin. Hindi po dapat tayo nagtiwala sa pangako ng tao, bagkus magtiwala po tayo sa pangako po ng Panginoon. Because God's message gives hope. Yun po ang katotohanan niya. So, ang pangalawang bagay na gusto kong i-share sa hapong ito, una, God's message gives hope. Number 2, God that cannot lie has promised. Ang sabi po ng Bible sa verse number 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So, understand that the Christian's hope of eternal life is a promise from God. Kagaya po ng sinabi ng Bible sa Numbers chapter 23 and verse number 19. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? Yung po ang sinasabi ng salita ng Diyos. We praise God that we have God's promise right now. And because it is the Lord, it is God Himself who had made this promise, we know that God is duty bound to fulfill all these promises. Kasi nga po, ang sabi ng Bible, He cannot lie. Kaya nga, nung sinabi niya na in hope of eternal life, sa pag-asa ng walang hanggang buhay, na ang Diyos na hindi kaya magsinungaling ay nangako bago pa man magsimula ang mundong ito. Nung sinabi niyan, yan po ay totoo at hindi po natin dapat hindi po tayo dapat mag-alinlangan dahil yan po ay pangako ng Panginoon. Kaya nga, we praise God that we have those promises right now in this book. Yun po ang pinaka maganda doon. Kumbaga, it is in black and white. Nandiyan po yung pangako ng Panginoon. So, we know that this promise of eternal life is true because God cannot lie. God, in His very nature, is free from falsehood. Lying is sin, and God is incapable of lying because He has no sin. He has no sin nature. So, yun po ang ating Panginoon. Kaya nga, once He had made a promise, He is going to fulfill these promises. Yun po ang maganda. Okay? So, the third thing na nais ko pong i-share sa hapong ito, not only that God's message gives hope, and that God that cannot lie has promised it. Number 3, this hope can be ours this afternoon. Itong pag-asang ito na tinutukoy po ng salita ng Diyos, di ba? Yung pag-asa ng buhay na walang hanggan ay po pwede pong mapa sa inyo at this point of time. Kung ikaw lamang ay magtitiwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa atin bilang mga tao? Una, understand that you are a sinner. That's what the Bible says in Romans chapter 3, verse number 23. For the wages of sin
Romans 3:23. Sabi ng Bible, uh, for all have sinned and come short of the glory of God. Yung po ang sinasabi ng Bible. So you have to believe what the Bible says, that indeed we are sinner. And that is a byproduct of that sin that we have inherited from our first parents, si Adam at si Eve. Nung sila po ay nagkasala sa Garden of Eden, that sinful nature was passed to us. Kaya nga po ang sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Kaya nga po ang bawat isa sa atin, kagaya po ang sinasabi ng Bible, we are all sinners. We are separated from God. Yan po ang condition po natin ngayon. Kaya nga po sa ganung kalagayan, kagaya po ng sinabi ng Bible sa Romans 6:20, for the wages of sin is death. Because we are sinners, that tayo ay makasalanan, meron pong kabayaran ang ating kasalanan. Yan po ang dahilan kung bakit ang tao, dahil sa kanyang kasalanan, ay pupunta ng impyerno. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, dapat paniwalaan mo yan. Paniwalaan mo na ang kondisyon mo ngayon, kung hindi mo taglay ang tagapagligtas, ikaw ay pupunta ng impyerno. Yan po ang kalagayan mo ngayon. Kaya nga po, kagaya sinabi ko kanina, God, I believe, intends that you will hear this message so that you will have this realization that indeed you need a Savior. Kailangan mo ng isang tagapagligtas. Kaya nga po, ang sinasabi ko po sa hapong ito, itong pag-asa na tinutukoy po ng Bible, itong eternal life, kung pwede pong makamtan mo sa hapong ito sa pamamagitan ng pagtitiwala mo sa ginawa ng Panginoon Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, na siya po ay naparito sa mundong ito, namuhay na kagaya natin for 3.5 years, and He had suffered on the cross. He had bore your sin on that cross. His blood was shed on the cross of Calvary in order to pay and wash away that sin that you possess. Yan po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sa hapong ito, if you will just put your trust in what the Lord Jesus Christ did on Calvary, ang pangako po niya, sabi ng Romans chapter 10 verse number 9, that if thou shalt confess the Lord Jesus Christ and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Yung po ang pangako ng Panginoon. O pwede kang maligtas sa oras na ito kung hindi ka paligtas. Kung ilalagak mo ang iyong pagtitiwala sa persona ng Panginoon Kristo. Kung ikaw ay mananampalataya na ang Panginoon, matapos siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay inilibing, and after 3 days, the Bible says, He rose from the grave. Ang pangako po ng salita ng Diyos, thou shalt be saved. Ikaw ay maliligtas. Kaya nga kung ilalagak mo lang, pagtitiwala mo sa Kanya, yan ang pangako niya. Itong pag-asa na tinuturo ng Bible, ito po ay mapapasayo once you have that relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya nga, it is our sincere desire this afternoon that you will realize your great need. Ma-realize mo na ikaw ay mayroong isang dakilang pangailangan at tanggapin mo ang bugtong na anak ng Diyos, na tanging siya lang ang pwedeng magligtas. At ikaw ay magkakaroon ng toong pag-asa. Understand that this hope, ito pong pag-asa na tinutukoy ko po sa hapong ito, it does not refer to a wish, but it refer to an expectation. Kagaya po ng sinabi ng Bible sa 1 John chapter 5 and verse number 13. Sabi po ng Bible, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kaya nga, salamat
sa pangako ng salita ng Diyos, meron tayong pag-asa, meron tayong hope sa hapong ito. So muli, magandang hapon at ito po nagtatapos ang aking po mensahe.